St. John chapter 15, verse 13 hanggang sa verse 17. Ganito ang ating mababasa. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. This is my command. Love each other. Sa Tagalog, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa aking Ama, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting kalooban. You may be seated, brothers and sisters. Praise the Lord. It's another day. It's Lord's Day. Amen. Kung ako tatanungin po ninyo, ang pinakamasaya, pinakamaganda, at pinaka-exciting, at pinaka-blessed na araw para sa akin ay Sunday. Alam niyo kung bakit? Siyempre, kayo kaya ang tumira sa flat ng mag-isa mula Monday hanggang Saturday. Ewan ko lang na wala kayong kasama. Well, so everyone is blessed dahil sa presence ng Panginoon. Pag kasama po natin ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na buhay, hindi po tayo manghihinayang sa oras, sa araw, maging sa mga binibigay natin sa Panginoon na time or even our blessings, hindi po tayo manghihinayang. If it is, kapag ito ay ine-express mo, ginagawa mo ng may pag-ibig, may pagmamahal. Wala pong napapagod, nahihirapan, lumulungkot sa totoong nagmamahal. Believe me. Amen. Kapag nagmamahal ka, hindi ka po mapapagod, hindi ka malulungkot, at hindi ka matatakot because fear conquers by love na kapagtagumpayan ng pag-ibig. So, ano nga po ba ang inihanda sa atin ng Panginoon ngayon? At ito po ay very interesting. At hope and pray na kausapin tayo uli ng Panginoon sa pamagitan ng message po na ito. Habang binabasa po natin yan, napansin niyo po may mga highlights po siya. May highlights na pen. Maging sa English po, may highlights po yan na friends, yung highlighted, and then maging sa Tagalog, highlighted pa rin siya. So in short, ang ating pong pag-aaralan, it's all about the friends of Jesus. Mahirap po mabuhay na wala pong kaibigan. Amen. Sa totoo lang, napakahirap. At siguro, wala namang taong nabuhay na mag-isa mula nang isinilang siya hanggang sa siya ay mamatay. Meron pa rin matitira sa kahit na against all odds o against the world, meron pa rin matitira kahit papano. Wala naman talagang taong nabuhay na nag-solo lang siya mula nang isinilang hanggang sa mamatay.
Bakit po? Kasi that's part of life. Friends are part of our life. Bahagi na yan ng ating buhay. Sa kaibigan tayo nagtatagumpay, sa kaibigan din tayo nabibigo. Sa kaibigan tayo sumasaya, sa kaibigan din tayo nalulungkot. Sa kaibigan tayo sumisigla, sa kaibigan din tayo nasasaktan. Amen po ba? That's part of life. Kaya sabi daw nila, pumili ng isang mabuting kaibigan. Diba? Kaya napakahalaga mga kapatid. Hindi nagiging kumpleto ang buhay kapag nag-iisa. Kailangan natin ng kasama ng kaibigan. At syempre, ang pinakauna dapat nating kaibigan sa atin ay yung pamilya natin, ang ating parents. Diba? Kahit gaano pa sila, depende kung paano kanila pinalaki, kung mabuting parents o hindi man. Pero hindi mo dapat alisin yun. Sabi ng utos ng Panginoon sa Exodus chapter 20, isa sa commandment, honor your father and mother that you may live long life in the land. The word honor, po, kahit gaano pa sila sa pagkukulang nila, hindi mo pwedeng alisin ang respeto at pagtanaw na utang na loob. So, we need friends. Some says, sabi daw nila, friends is some who cares. Yung nag-aano sa'yo, nagmamalasakit, no? Nag-aalala para sa iyo. Ganyan ang kaibigan, inaalala ka, iniisip ka lagi, pinakamusta ka, pag mangungutang, di ba? Joke. Another one, someone who is there when you need them. Pag panahon na kailangan mo, nandiyan siya. Marunong siyang dumamay. Kaya tamang sabi ni Ray Valera, kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa. Kaya laging nandoon siya. Yun ang isang taong dadamay sa iyo. Someone there when you need them. Pag hindi tunay na kaibigan, mapapansin po ninyo sa panahon na nangangailangan ka, hindi mo na sila makikita. So, another one is someone you can trust. Siyempre, isa yan sa pinakamaganda. Yung taong mapapagkatiwalaan. Sa totoo lang, di ba? Napansin po ninyo, mas doon natin i-share, sinasabi lahat ng hurts natin and lahat ng joys natin kaysa sa parents. Kaya, ganito lang kasimple yan eh. Gusto mong malaman yung diskarte, ginagawa ng anak mo na hindi sinasabi sa iyo at wala kang information, kausapin mo lang at tatanungin mo lang yung kanilang mga kaibigan na malapit sa kanila, doon mo malalaman. Ganyan ang sikreto ng mga nanay na mapag-imbestiga. Inaalam nila dahil hindi lahat ng anak nagko-confide doon sa kanilang parents. Saan? Sa kaibigan. So ano pinapakita dito? Ang kaibigan ay pwedeng mong pagkatiwalaan. You can trust. Pero sinabi ko na sa inyo, kaibigan na pinagkakatiwalaan, siya rin minsan ang kaibigan na siyang sisira sa iyo. So that's part of life, mga kapatid. Bahagi pa rin yan ng buhay. Sabi nga, someone said, a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. Ang kaibigan ay dumarating kapag ang mundo ay nawala na. O bumitaw na. Saka siya dumarating. Kapag tila baga ang mundo ay nilayasan ka na, galit sa'yo, merong darating sa'yo. Yan ang isang kaibigan. One against the world. Imagine that. Napaka-great nitong isang quotation na ito. Another quotation is, someone else said that a friend is someone who tells you more truth. Mga kapatid, yung nagsasabi lagi sa iyo ng totoo. Lagi sinasabi, lagi sasabihin sa iyo yung totoo. Well, nakakasarap din naman ng puso yung binubola-bola ka, sinasabihan kang cute kahit hindi ka naman cute, sinasabihan kang sexy kahit hindi ka naman sexy, sinasabihan kang gwapo kahit hindi ka gwapo. Nakakataba pa rin ng puso, mga kapatid. Dahil everyone
is we need appreciation. Yung mataas man lang yung self-esteem mo, mga kapatid. Kahit naman hindi totoo. Pero, ang kaibigan kasi, hindi lang doon dapat nagsasabi. Lalong-lalo na, nagmamalasakit ka na kapag totohanan na at katotohanan na ang dapat mong sabihin. Sabi ng Proverbs, chapter 27, verse 6, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Tama ba itong kawikaan ni Solomon? Ang mga sugat, hapdi, pasakit, mula sa isang tapat na kaibigan, ay mas mainam kaysa sa maraming mga halik ng kaawan. O, di ba? Tama naman talaga, di ba? Mas maganda yung nasasaktan ka sa kaibigan mo dahil sinasabi niya yung totoo, dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang masira, ayaw ka niyang mapariwara, kaysa sa mga nakatalikod sa iyo, halik ng halik. Halik Judas pala yun. Kaya napakahirap ng ganito. Kaya anong tatanggapin mo? Yung kaibigan mo na masakit magsalita pero totoo? O yung lagi kang sinasabihang ang cute, ang sexy, ang ganda mo ngayon, nag-blooming ka, pagtalikod, hinuhudas-hudas ka na. Ang sakit, mga kapatid. Doon na lang tayo sa masakit. Na totoong nagsasabi kaysa maraming flowering words pero marami namang stabs ang tatama sa iyo. Kaya tama si Solomon sa Proverbs 27 verse 6. So ganyan po mga kapatid. But in this context na binasa po natin, sa konteksto pong ito na binasa natin ng John 15:13 to 17 is makikita natin, tinignan ko sa dictionary ng Greek because the original manuscript ng New Testament nagsimula yan sa Greek. Translate lang sa iba't-ibang language, translate sa Latin, translate sa English. Sa Greek word, nitong meaning dito sa meaning nito, hindi dun sa meaning ng mga binigay ko kanina, but in this context na binuksan natin na text, na gospel, in this verse means a friend at court. Friend at court. When we say court, it refers to a palace, it refers to a royal people or king. Ganun pong ibig sabihin doon. Hindi po itong friend doon sa husgado sa korte. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong literal na ito. Ibig sabihin, pangalawa is, it describes the inner circle around a king or emperor. Yun ang ibig sabihin doon. Yung mga hari, mga emperor, mga royal people, mga diplomat, mga matataas na tao, may mga power, may mga kapangyarihan, mga kapatid, meron yan silang mga kaibigan na nakapaikot, nakapaligid sa kanila, na nakakaalam ng sekreto ng hari o nakasekreto ng isang emperor. Yun po ang description dyan ng sinasabi ng friend. But in fact, we cannot interpret this word friend in a limited way. Marami kasi yung ibig sabihin ng friend. Sa atin nga, meron tayong kahulugan ng version ng friend na hindi dito sa version ng Bible. Another one, according to the Bible, it refers to the best man at the wedding. Diba? Pag may kasal, yung best man, ibig sabihin ng best man, yun yung malapit sa iyo.